Ngayon, kaya nila ginawa itong pag-a-announce ng pagtakbo ni Vice Presidente, no, sa pagka-presidente sa 2028 upang sabihin sa ating lahat na kaya naman nila ginagawa yung impeachment na yan, kaya naman nila ipinapasa yung impeachment na yan. Kasi nag-announce ako na ako ay tatakbo sa darating na eleksyon sa 2028 at 100% ho. Maririnig nyo yan sa mga darating na mga araw ho, mga bossing. 100% yan. Yaan ang sasabihin ng mga DDS at ni Inday Sara Duterte, pati na yung lawyer na mga hire niya. Kaya naman po kasi merong impeachment na ganito kasi natatakot sila dahil nag-announce na ang Vice Presidente doon sa sa kanyang pagtakbo Ganyan ang sasabihin niya mga yan. Di ba mga bossing? Eto, tignan nyo. Fourth impeachment complaint against VP Sara Duterte. Look, a fourth impeachment complaint against Sara Duterte o Vice President Sara Duterte was filed on Wednesday before the Office of the House Secretary General, Manila 6th District Representative Benny Abante and House Deputy Speaker La Union 1st District Paulo Ortega endorsed the said impeachment complaint kay Vice Presidente. Yan ho ang dahilan kung bakit nag-a-announce ng tatakbo siya. Para ang ipambabala nila, mga bossing, ay yung kaya naman po nila pinapa-impeach ako kasi nga nag-announce kami ng tatakbo. Pero kung tatanungin mo at titingnan mo yung mga lahat ng nangyari ho, mga kababayan, ng mga una, wala naman silang mga naipakitang mga depensa nila para ipagtanggol ang Vice Presidente. 16 na lawyer nga yung inarkila niyan, yung hinire niyan Wala naman pong idepensang naipakita Natatakot ang mga ito na umakyat sa Senado yung mga impeachment, lalong-lalo na hindi nila mapatanggal si Tito Soto bilang Senate President. Kung ano po yung mga ginawa ni Chis Escudero ay ang nakikita ko po malayong gagawin ni Senate President Tito Soto, yung mga gano'n na pa-dribble ho, mga kababayan. Ang nakikita natin dyan, susundin at hindi susuwayin ni Tito Soto yung nakasulat sa konstitusyon na kapag 1/3 na ang lumagda para dyan sa mga impeachment ng Vice Presidente ay agad-agad silang magiging impeachment court. At yun ang kinatatakutan nila dahil wala silang mga pang depensa. Kung meron ng depensa, mga bossing, mga nagmadali na po yan. No? Mga nagpapaliwanag na po yan. Nagpapakita na nung kanilang mga dokumento, ebidensya, kontra-ebidensya nung kabila. Para sa ganun, nakakampihan sila ng taong bayan. Kaso, wala silang pambala para dyan sa impeachment na yan. Wala silang depensa. Kaya, mag-announce ka na lang. Tapos sabihin natin, mag-announce ka, natatakbo kang pagka-presidente. Tapos sabihin natin, tingnan nyo po sila, Kaya po sila nagpa-file ng impeachment sa akin. Kasi po, natakot na sila. Dahil nag-announce ako, natatakbo ako. Sa totoo lang, walang nagulat. Nagulat lang kami kasi nakaitim. No? Akala namin, meron ng pumanaw. Akala namin, meron ng namatay kung bakit nakaitim. At nandoon may press conference. Kasabay ng timing din nila. Timing din to mga boss. Maniwala kayo dyan. Mahina na daw ang dating Pangulong Duterte. Nakita niyo yung mga timing nila? Saktuhan mo yung mga yan. Yung mga pagpapaawa ng dating Pangulong Duterte. Mahina na ako. Hindi ko na kaya. Pero kapag kayong mga mautog nila, malakas.
Di ba? Sabi ni Orn Balasubas, vlogger, tawag dito. Ay, okay lang naman. Wala naman problema sa amin dyan. Basta ang importante ang mga sinasabi namin ay base doon sa mga katotohanan. No, hindi kagaya ng vlogger nyo, naknamputang ina. Bingot na nga yung hindi na nga maintindihan yung mga pinagsasasabi ng mga vlogger ninyo. Tapyas na yung nguso dito. Fake news pa pinapakalat. Di ba? Ang kaibahan pa, ano po, hindi kami bayad. Meron kami sari-sariling mga negosyo. Tingnan nyo, sila Boss Mike sa Vera ng Alang. Oh. Di ba? O eto, may sinasabi, yung malapit na pong mamatay. O wag kayong magagalit. Di ba? Wag kayong magagalit. Ang totoo, ang buhay ng tao, 80, 90, 100, malapit na tayo sa kamatayan yan. Miski ako, pag umabot ako, kunyari, sabihin mo na 70 na lang, sabihin nyo, mamamatay ka na. Wala akong problema doon. No? Dahil papalapit na naman yung talagang buhay natin sa ending mga kababayan. Diba? Sulat. No? I, Rodrigo Duterte, wish to waive my right to attend the hearing. Bakit naman, sir? Di sana, di ba, na ipapaliwanag mo yung sarili mo? Oh. Di ba dapat, kapag ka uma-attend kang ganyan, na ipapakita mo, o na iyaano mo, yung sarili mo, na ipagtatanggol mo. Bakit may mga ganito? Sabi naman, ng, ICC, kayang-kaya. Di ba? Sabi naman ng ICC, wala namang problema sa iyong kalusugan. Bakit may mga ganitong pagpapaawa? I, Rodrigo Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges. Hindi papayagan to. Fixed for 23 to 27 February 2026, I understand the consequences of my waiving these rights, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team. Naku, pinagtitiwalaan pa ni si Kaufman challenge the sufficiency of the prosecution evidence on my behalf. I do not wish to follow this proceeding from outside the courtroom through the use of communication and technology. An originally copy of this waive and my signature is in the hand of my lawyer. Kaya lang tingin ko hindi din papayagan yan mga bossing. Bakit? Nakikita nila mga kababayan kung ano ang katotohanan, kung may sakit ba talaga o wala. Di ba? Mga paek-ek lang ho itong mga ito. Mga boss Che Pamo, sir. Anyway, kailangan ko nang pumunta sa gym, no?